Bago natin simulan ang video, nais ko pong ipahayag ang taos-puso kong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat po, at sana'y mag-enjoy kayo sa panunood. Kailangang pataasin ang kasanayan sa 10 bituin. Masyadong delikado itong gamitin hanggat hindi pa niya ito lubos na gamay. Pagkatapos nito, pumunta siya sa tolda at sumilip sa loob. Nakaupo si Juechan sa isang upuan at tinanong kung sino siya. Pumunta ka ba para patayin ako o iligtas ako? Inalag ng bida ang ulan mula sa kanyang damit at sumagot, wala sa dalawa. Naaresto ka ba at dinala rito? Gaano ka nakatagal dito? Tanong ni Juechan. Hindi mo ba dapat alam yan? Ganti ng tanong ng bida. Nagulat ang bida. Paano ko malalaman? Napadaan lang ako rito at aksidenteng napadpad. Tanong ni Tijan, napunta ka rito nang walang kahit anong pagdududa. Akala niya maniniwala siya roon. Tinanong niya, ano bang meron? Ganito pa kalaking effort para lang makakita ng bata rito. Ang bastos naman. Pagkatapos ay tumalikod ang bida, kinamot ang tenga at sinabi, sayang lang oras ko. Itinuro siya ni Chun at galit na sumigaw na hindi siya papayagan umalis. Sinabi ng bida, kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting umalis siya rito. Nang tumalikod siya, nagulat siya sa galit sa mukha ng binata. Naisip niyang baka mahalagang bihag ito. Kailangan niyang malaman, kaya napabuntong hininga siya at nagsabi, sige, isang tanong lang. May iba pa bang bihag dito? Narinig niyang maraming tao raw ang dinampot ng mga oret. Pakiusap, sabihin mo ang lahat ng alam mo. Saglit na nag-isip ang lalaki, tapos sinabi ng bida, sige, sabihin nating naniniwala ako sayo. Sumigaw ito patungong Hilaga, kung maglalakad ka pa Hilaga kasabay ng ilog Shu, tawirin ang kabundukan, makakarating ka sa batong piitan. Nagpasalamat ang bida at iniabot ang kamay niya ngunit sumigaw ang lalaki, tumigil ka. Hindi pa kita pinapayagang umalis. Tinanong ng bida, ano pa ba? Gusto mo ba akong manatili rito para mabuhay? Kailangan kong umalis. Marami pa akong dapat gawin. Sabi ni Zihan, kung talagang aksidente ang pagdating mo rito, dapat dalhin mo ako sa Beijing. Kumaway uli ang bida at sinabi, kailangan kong magtungo sa Hilaga. Mabuhay ka ng masaya. Nagalit ang lalaki. Sasama ako sayo. Nagulat ang bida. Bakit bigla ka na lang nagtatakda ng kondisyon? Sino ka ba? Nagpakilala si Chun at kumaway uli, isa akong itim na bulalakaw. Tapos, napaisip siya, sa kaharian ng Mung, ipinagbabawal gamitin ang apelyidong Ju. At ang apelyidong ito ay tanging para lang sa maharlikang pamilya. Maari kayang siya nga ay ang emperador. Si Emperador Chishen ng Mung. Nakita nito ang gulat sa mukha ng bida at nagsabing, mukhang alam mo na kung sino ako. Tama, ako ang emperador ng bansang ito. Muling kumaway ang bida at ngumiti, huwag mo akong patawanin. Dagdag pa ng emperador, hindi mo ba talaga alam na bihag ka rito? Tanong ng bida, ilang ulit ko bang kailangang ulitin? Wala akong alam. Sige, ibinaba ni Jishan ang tingin, nanginginig ang mga kamay, at nakiusap na iligtas siya. Pinisil niya ang kamao at sinabi, ayos lang kung hindi mo ako paniwalaan. Hindi mo kailangang maniwala, pero kailangan kong mabuhay. Kailangan kong makita ang isang tao. Tumungo na ang bida papalabas at sinabing may mas mahalaga pa siyang dapat unahin. Kung makakasunod ka habang inaayos ko ang mga dapat kong ayusin, tutulungan kita. Pwede kang sumama. Nagulat ang emperador. Hindi ba't may mga mandirigma sa labas? Lumabas sila at sinabing, meron nga. Maraming bangkay sa kapatagan sa harap nila. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang emperador malapit sa isang bangkay. Si Wong Jin. Sa wakas, natanggap niya ang kanyang nararapat. Tinanong ng bida, kilala mo ba siya? Oo, pero kailangan ko na siyang kalimutan. Sa sandaling ito, hinubad ng bida ang sapatos ng isa sa mga mandirigma at sinabing, aray. Nagulat si Chen. Oh, sinabi niyang huwag siya basta-bastang kausapin. Tapos itinapon. Sa kanya ng bida ang sapatos. Salo.
Nagulat ito. Ano to? Mag-aakyat ka ng bundok ng nakapaa. Umuulan pa. Dapat suotin mo man lang yan. Tapos, tumawid ng mga bisig ang bida at tinanong, ayaw mo bang isuot ang sapatos ng patay? Isinuot ng emperador ang sapatos at sinabing, hindi naman ganon. Naisip ng bida, mukhang bagay naman sa kanya iyon. Tinanong ni Qian, iyon na ba lahat? Pwede na ba tayong umalis? Sumagot ang bida na maaga pa. Naisip niyang hindi naman sila maaaring naglakad lang. Dapat may mga kabayo sa paligid. Lumuhad siya sa isang tuhod, inilapat ang kamay sa lupa, at ipinikit ang mga mata. Maya-maya, nagsabi siya na may mabuting balita at masamang balita. Nahanap ko ang mga kabayo, aniya. Magaling, sagot ng emperador. Pero ano ang masamang balita? Isang kawan ng mga kabayong pandigma ang papunta rito. Nagulat ang emperador, ano? Pero agad siyang hinayla ng bida at sabay silang tumakbo habang sumisigaw, kung gusto mong mabuhay, tumakbo ka. Hinayla siya ng bida sa braso at sinabihang tumahimik. May mga kabayo roon, malapit lang. Maya-maya, ngumiti siya habang sinasakyan ang kabayo at sumigaw, ayos. Sumakay ka na agad para makaalis na tayo rito. Ngunit ang emperador, nahihiyang nagsabi, hindi ko marunong sumakay ng kabayo. Dapat dalhan mo ako ng kalisya. Ninas ang bida, nasaroon ka na ba ng bait? Sumigaw si Chen, bakit ako sasakay sa kabayo? Hindi ba't para lang yan sa mga duwiyot na barbaro? Tinakpan ng bida ang tainga ng kabayo at sumigaw, duwiyot na barbaro. Kung ganun, maglakad ka. Biglang may narinig silang sigaw mula sa kagubatan, nawala ang emperador. Hanapin siya. Hinablot ng bida ang emperador sa damit at isinakay sa kabayo. Isa sa mga orats itinuro sila at sumigaw, ayan siya. Agad tumakbo ang bida at sinabihan ang emperador na yumuko. Maraming palaso ang tumama sa paligid nila. Lumingon siya at inisip, sina Yuan at Joshan ang pinakamahusay na mga mamamana, pero ang panahon ngayon ay panig sa kanila. Pero gaano karaming puwersa ang isinabak sa paghabol? Hindi pwedeng ako lang ang hinahabol nila. Tapos sumigaw siya sa emperador, sino ka ba talaga? Sumagot ito, sabi ko na sayo, ako ang emperador ng dakilang imperyong Miang. Naisip ng bida, isang tao na hindi marunong umupo ng maayos sa kabayo, siya raw ang emperador. Pumunta siya para iligtas ang mga tao, pero nauwi sa pagtakas kasama ang isang kung sino lang. Napasubo siya, sumigaw siya, humawak ka ng mahigpit. Anak na pwede bang huwag ka ng kung ano-anong galaw? Nasa likod niya ang emperador at mahigpit siyang niyakap, sumisigaw, sabi ko na sayo, hindi ako marunong sumakay ng kabayo. Sinabi ng bida, ipasok mo pa mo sa lukbyutan at subukang panatilihin ang balanse. Iayon mo ang katawan mo sa kilos ng kabayo. Tense ang ibaba, relax ang itaas. Naisip niya, akala ko luluhan na lang ako sa pagkasira ng plano ko. Pero nakakapit siya ng maayos. Pagkatapos, lumingon ang emperador at sumigaw sa takot, sa likod. Papalapit si Jason na mabilis, sabay sigaw, ang emperador. Naisip ng ating bida, hindi ito karaniwang mandirigma, isang general o mas mataas pa. Sinabihan niya si Xian na hawakan ang renda. Tumayo siya sa kabayo, tumalon papalampas sa emperador, at lamanding sa likod ng kabayo. Napasigaw si Xian, anong nangyari? Nasaan siya? Sumigaw ang bida, nasa likod mo ako. Hawakan mo ng mahigpit ang renda. Pumutok si Jason ng palasong apoy. Nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang bida sa kanyang mga kamay. Habang papalapit ang palaso, inisip niya, napakalakas nito. Kapag nagkamali ako, mamamatay kami. Ginamit niya ang 6 na bituin, ang sukdulang sining ng Panginoon ng demonyo. Sa kamay niyang nababalutan ng enerhiya, sinubukan niyang saluhin ang palaso. Naisip niyang baka hindi niya kayanin ito. Tumulak siya mula sa kabayo, gamulong sa hangin, at inisip na babaguhin niya ang direksyon ng palaso, lalagyan ng yang energy. Ibinato niya pabalik ang palaso at sumigaw, saluhin mo ito.
Mula sa ulap ng alikabok, lumitaw si Jason na nakasakay sa kabayo. Naisip ng bida, na iwasan niya. Lumingon siya at tiningnan ang kabayo na may sakay na emperador na papalayo na. Siguro sapat na nakatakas kami. Tumulak siya sa hangin at lumipad paaban. Naisip ni Jason habang nakatingin sa kanya, may mga tao pa ring gustong iligtas ang inabandona bang emperador. Kayang pigilan ang pangil ng elepante gamit lamang ang kanyang mga kamay, napakalakas niya. Sumigaw ang kanyang alagad, ayos lang ba siya? Tiningnan siya ng bida at sumagot, papunta sila sa kulungan. Doon tayo lilipat at hihintayin sila. Sa puntong ito, sumigaw si Shihan habang kinokontrol ang kabayo, takot na takot, anong gagawin ko ngayon? Nakita niyang palapit sila sa bangin, kaya napasigaw siya, dapat na itong tumigil. Itigil ito ngayon na. Sa sandaling iyon, lumipad ang ating bida papunta sa kanya at sumigaw, kalmado ka. Bumalik ka sa sarili mo. Nang lumingon si Shihan, nagulat siya. Bumalik siya. Anong gagawin ko ngayon? Tumalon ang bida sa kabayo at naisip, kung ako lang mag-isa, tatalon na lang ako. Pero kasama ko siya, mas mabuting huminto. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang renda at sumigaw ang emperador, anong ginagawa mo? Bakit bumibilis tayo? Tumulak ang kabayo mula sa lupa at mabilis silang lumipad paaban. Sumigaw si Chun, isa siyang mamamatay tao, di ba? Galit na galit ang bida. Kalokohan. Pagkatapos, binitiwan niya ang renda at ginamit ang kakayahang tinatawag na Heavenly Demon, sabay sargo gamit ang sagradong apoy. Lumipad siya pababa at ang kabayo ay umabot ang mga paa sa gilid ng bangin, pero nagsimulang mahulog. Hinawakan ng bida ang mga paa ng kabayo mula sa likuran at inihagis ito paitaas, at siya mismo ang bumagsak pababa. May luha sa mga mata ng emperador habang iniabot ang kanyang kamay at sumigaw, huwag. Para saan yun? Bumaba siya sa kabayo, lumapit sa gilid ng bangin at sumigaw, bakit niya to ginawa? Para sa tulad kung walang kwenta. Lumuhad siya at patuloy na sumisigaw. Anong dapat kong gawin para maibalik siya ng buhay? Hindi lang niya pinabayaan ang tungkulin niya bilang emperador, nabuhay pa siya dahil may isang karaniwang mamamayan na nagbuwis ng buhay para sa kanya. Hindi siya mas mataas kaysa sa mga hayop. Hindi na siya mauulit. Buhay siya. Sa puntong ito, nakasabit ang bida, nakabaon ang kamay sa batong pader ng bangin. Pagkatapos ay umakyat siya paangat, at sinabi ng emperador, ang marangal niyang pagkamatay ay hindi malilimutan. Napaatras siya sa gulat. Tinanong ng ating bida, bakit parang gulat na gulat ka? Lumapit siya sa kabayo at hinimas ang ilong nito. Ngayon, maaari na siyang maglakbay sa sarili niyang landas. Sumigaw ang emperador, anong nangyari? Akala ko naduraj na ang katawan mo. Isa ka bang multo? Tumayo ang ating bida at lumakad palapit sa kanya. Buhay ka talaga. Paano mo yun nagawa? Hindi ka ba nahulog? Sagot niya, tigilan mo na yang tanong at lumapit ka rito. Dadaan lang tayo sa lugar na ito, tama ba? Si Zihan, umiiyak pa rin, ay nagsabi, nakakagaan ng loob, ang saya ko talaga. Naisip ng bida na hindi niya talaga ito maintindihan. Kahit madalas itong mayabang at makasarili, may taglay itong inosente at pagiging tapat. Bata pa ba siya? O ito ba'y impluwensya ng dating emperador? Pagkatapos ay nagsalita ang emperador, napakaliit naman ng halaga ko. Bakit niya binitiwan ang kabayo? Nakalimutan niya ba ako? Hindi ba niya nakitang nabalot ako ng putik? Iniisip niyang lalakad ako sa putikan na ito. Naisip ng bida na mabuti pang kalimutan na lang lahat ng sinabi nito. Tumalikod siya at nagsabing, tahimik na lang tayong maglakad. Sumagot ang emperador, hindi niya dapat binitiwan ang kabayo. Dahil lang kinaawaan niya ang isang kaawa-awang hayop, napilitan akong maglakad. Ang kapal ng mukha niya. Itinaas ng ating bida ang hintuturo at ipinaliwanag, kung hindi dahil sa kaawa-awang hayop na iyon, matagal ka ng patay, wala na ang ipinagmamalaki mong buhay. Ninas ang emperador, hindi ba't isa lang yang kabayong ligaw?
Sagot niya, hindi pwedeng sisihin ng kabayo kung ano ang naging amo niya. Kahit ang espada na gawa sa bakal, nakadepende pa rin sa humahawak sa kanya. Maaaring maging espada ng buhay o espada ng kamatayan. Nagulat si Chihen, bakit bigla siyang tumahimik. Naisip niya, mas mabuti ba talaga ang mga hindi mapatawad kung ginawa laban sa kultong demonyo kaysa sa mga ginagawa ng mga barbaro na ito. Bilang anak ng pinuno ng Miriam Union at pinuno ng Steel Poison Squadron, tinuruan siyang puksay ng kultong demonyo. Ganon siya pinalaki. Pero, karapat-dapat bang mamatay ang mga tagasunod ng kulto dahil lang sa kinabibilangan nilang grupo? Ang kultong demonyo na nakita't naranasan niya ay lubos na naiiba. Iba ito sa mga narinig niya tungkol dito. Hindi dahil sanay sila sa demonic arts ay masama na sila. At hindi dahil hindi nila sinusunod ang mas mataas na batas ng imperyong Mong, ay ibig sabihin wala silang espiritualidad. Ang 7 palasyo ng kultong Mong ay parang mga sekta ng martial arts, at ang mga mananampalataya ay parang magkakapamilya. Hindi ba't iba lang ang kanilang pamumuhay? Pero sa totoo lang, pare-pareho rin sila. Umupo ang emperador sa isang bato at nagsabing, kalilimutan mo na lang. Ayokong magsalita, wala namang kailangang sabihin. Uupo lang ako at magpapahinga. Nauuhaw na siya, pero kailangan muna niyang uminom ng tubig. Nagulat siya, anong dapat kong gawin? Paano kung may lason yan? Nenas na naisip ng bida, buwisit, kung hindi lang siya ang emperador, tinanong niya, ganito ba talaga siya mamuhay? Nagulat ang emperador, anong ibig mong sabihin? Sagot ng bida, palagi ka na lang ganyan, kinakausap ang sarili mo, hindi makainom ng tubig ng mag-isa. Tinanong ng emperador, anong masama roon? Ikaw, anong klaseng buhay ba meron ka, kaya ka naging bastos at walang modo? Naisip ng bida, walang modo. Oo nga, akma sa lahat ng pamantayan ng mga Morm. Nilinaw ng emperador, Morm. Isa ka bang mandirigmang Morm? Gusto kong malaman pa ang tungkol doon. Anong klaseng lugar yun? Sabi nila, marami raw kakaibang tao roon, parang mga monghet Taoista na nag-eensayo ng martial arts. At pati raw mga lagalag, nakakabuo ng kapangyarihan roon, tama ba? Tinanong ng bida, lahat ba ng lagalag ang tinutukoy mo? Sumagot ang emperador, oo. Lahat sila, kabilang sa isang sektang tinatawag na Morem Union. Dagdag pa niya, narinig niyang malaya raw sila. Bago pa raw umabot sa edad na 20, naglalakbay na sila kasama ang iba pang martial artist sa gitnang kapatagan. Naisip ng ating bida, kalayaan. Hindi yan ganun kasimple. Kailangan pa rin nilang kilalanin ang mga patakaran ng Morem, pati na rin ang mga tuntunin ng sariling sekta at kulto nila. At kung titingnan mo ng mabuti, sobrang dami noon. Pagkatapos ay kinumpirma niya, maliban na lang kung kabilang sila sa isang grupo, hindi nila mararanasan ang ganap na kalayaan. Mas maraming pagpipilian ng mga Morem martial artists dahil bihasa na sila sa martial arts at kung ano-ano pa. Siguro kaya kailangan nila ng mga politiko at emperador, para lumawak pa ang kanilang mundo't pagpipilian. Pagkatapos ay napaisip ang emperador at tinanong, bakit ka ba narito? Sumagot ang bida, sinabi ko na di ba? Hinahanap ko ang mga taong bihag. Napansin niya kung gaano kabuti ang puso nito. Tinanong ng emperador, ganoon ba talaga siya? At naisip ng bida, ginagawa ko ba ito dahil marangal ako, o dahil nakasanayan ko na lang? Gaano ba siya kaiba sa isang demonyo na nababaliw sa amoy ng dugo? Tinanong ni Zihan, kaya pala, bahagi ka ng Morem Union. Sumagot siya, isa akong mananampalataya. Ano? Gulat na tanong ng emperador. Tumugon siya, galing ako sa isang demonic cult sa bundok ng kalangitan. Napaatras ang emperador sa takot at sumigaw, demonic cult. Hindi ba sila mga traidor? Bakit ka narito? Tumayo ang bida at tinanong, ano bang nakikita mo sakin? Sa tingin mo, mukha ba akong demonyong uhaw sa dugo? Traidor, anak ng demonyo, tawagin mo akong kahit ano, pero kailangan kong iligtas ang mga bihag, tulad mo.
Kaya ako nandito. Pagsapit ng gabi, nagsindi sila ng apoy. At pagsikat ng araw, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng bida na dumating na sila. Nagtago siya sa likod ng mga palumpong, pinagmamasdan ang ilang mga hola sa gitna ng parang. Nagulat si Zihan. Mga general ng kaharian. Suot nila ang uniforme ng mga realista. Tiningnan ng bida ang mga lalaking nakakulong at naisip, mga lihim na bantay ba ito ng emperador? Napansin niyang buhay pa ang mga ito. Papasugod na sana siya, pero hinawakan siya ng bida at pinigil. Nagalit ang emperador. Anong ginagawa mo? Iligtas na natin sila. Sumagot ang bida, may mali rito. Wala bang nagbabantay sa kanila? Ginamit niya ang enerhiya ng deteksyon. Pagkatapos mag-focus, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagtatago pa sa malalayong palumpong. Naisip niya, ang taong yun, tanga, napakadaling hulaan ang ruta nila, maliban kay Chishan. Tinanong ng emperador, anong problema? At sumagot siya, patibong iyon, hinahabol na sila. Sabi niya, hanggang dito na lang talaga ito. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang suot at nagtanong, ngayon, mukha ba akong emperador? Kahit hindi siya nakasuot ng kasuotang may dragon, siya pa rin ang emperador ng bansang ito. Bagamat siya'y tinawag na traidor, tila isa siyang matuwid na tao, iniligtas niya ang buhay nito. Noong 9 na taong gulang pa lamang siya, naging emperador siya, kahit wala siyang kaalaman tungkol sa politika. Sa ilalim ng impluwensya ni Wong Jin, ang Unico, pinarusahan niya ng kamatayan ang mga taong hindi man lang niya kilala. Pinamunuan din niya ang hukbong may 50,000 sundalo upang labanan ang mga Oats, ngunit natalo at malaki ang kanilang naging pagkalugi. Naisip ng ating bida si Wong Jin, ang Unico na pinutulan ng mga binti dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ng emperador na ilang buwan na ang lumipas simula nang siya ay dukutin sa Habe. At alam ba niya kung ano ang ginawa niya sa lahat ng panahong iyon? Pinalamanan niya ng pagkain ang mga kabayo ng mga kaaway at inalagaan ang mga ito. Sinubukan niyang tumakas ng ilang ulit pero kalaunay sumuko rin. Habang inaalagaan ang mga kabayo, naisip niya kung siya ba ay emperador pa o isa ng tagapag-alaga ng kabayo. At dagdag pa niya, kailanman, hindi ko ginustong maging emperador. Ni minsan sa buong buhay ko. Ginawa lang akong ganon. Wala akong kalayaan. Wala akong pagpipilian. Kaya palagi kong gustong talikuran ang trono. Pero ngayong umabot na sa ganito, gusto ko na talagang maging emperador. Nakakatawa, hindi ba? Hinawakan siya ng bida sa kamay at tinanong, at ano ang balak mong gawin? Sumagot siya, kahit makabalik pa ako, wala na akong lugar doon. Nagulat ang ating bida, ano? Sabi ng emperador, malamang ngayon, isa na lang akong dating emperador.